Magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal ng mga kapatid at muli ay Happy Sabbath. So ngayon po ay napaka-special na araw. Bukod sa ito'y banal na araw ng Sabat, ngayon ay atin pong ginugunita at inaalaala ang Feast of Tabernacle. Ano po? At sa ating pong mga patuloy na mga pagsasaliksik at development of studies, pinasasalamatan natin sa Diyos na tayo ay Kanyang dinala sa mga patuloy na mga karagdagan na kaunawaan sa Kanya pong programa. Sabi nga po mga kapatid sa Revelation 14, ang bayan ng Diyos ay sila po ay sumusunod sa kordero saan man siya po maroon. Ang ibig sabihin po nito ay nalalaman natin ang gawain ng Panginoong Jesucristo sa sanktuaryo. Ano po? Kaya ito pong Feast of Tabernacle ay merong kaugnayan at malaki ang ugnayan nito mga kapatid sa gawain po sa sanktuaryo. Ano? Okay. So, ito po yung matatagpuan natin mga minamahal sa Leviticus 23, 34 at 39. Sabi rito, "Speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto the Lord. Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, when you gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath." Ayan, okay. So mga kapatid, siyempre, kailangan nating magkaroon ng kaunting background. Ano po? Kung ano ba yung Feast of Tabernacle at kung paano at ano yung sinusundan na mga hanay po ng kapistahan bago ang Feast of Tabernacles. So, siyempre, dito muna tayo mga kapatid sa Day of Atonement. Ang Day of Atonement, ito po yung mauuna bago ang Feast of Tabernacle. Ano po? So, puntahan natin mga kapatid sa Leviticus 23:27. Ang sabi dito, "Also on the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you. And ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord." Ayan. So, ito palang Day of Atonement mga kapatid, ito pala ay araw na kung saan ay kailangan i-afflict natin ang ating mga kaluluwa. Ano po? So, hindi pala ito araw ng kasiyahan, yung Day of Atonement. Hindi pa po pala yung araw ng kasiyahan. Kung hindi kailangan ay nagluluksa tayo sa ating kaluluwa sa panahon ng Day of Atonement. Kasi kung ating titingnan, ang gawain doon ay napaka-sensitibo po mga kapatid. Na yung high priest kapag pumasok doon sa most holy place at hindi tinanggap ang mga kapatawaran ng kasalanan, mamamatay po yung high priest. Kaya po talagang ang buong bayan ay kailangan mag-afflict ng kanyang kaluluwa sa panahon na ito. At ang sabi pa rito, "And ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God. For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people." Kaya mga kapatid, sa panahon ng Day of Atonement, kailangan pala ay na-afflict tayo. Talagang hindi pwede na hindi ka magluluksa para sa iyong sarili. At ang sabi rito, kapag hindi mo pala ginawa yun, ay he shall be cut off from among his people. Mga kapatid, nakalulungkot lang na yung mga kapatiran natin at ibang mga kaibigan ay tuwang-tuwa pa na sabihin hindi pa daw close sa probation. Para bang pinapalagay nila na sa inyo close na, kaya kawawa kayo, magkasala kayo or whatsoever na mangyari sa inyo ay
close na sa inyo, sa amin open pass. Parang ganun ang gusto ipalabas nila. Mga kapatid, kapag sinabi nating Day of Atonement at alam naman natin, ano po, mamaya mapupuntahan natin kung kailan ito nag-start. Ang kailangan palang gawin sa panahon ng Day of Atonement, sa panahon ng pagtubos na ito, ay magluksa, hindi po pala magsaya. Hindi pala ito panahon ng kasiyahan kasi, ayun nga, kagaya na nabanggit ko, ito po'y hindi mo sigurado kung yung kasalanan mo ay patatawarin. Kaya kailangan mo talagang ng sarili mo, magpakumbabang lubos. At kapag hindi mo yun ginawa, ay ihihiwalay sa bayan. And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will destroy from among his people. Talagang dapat nakakonsentrate mga kapatid sa panahon ng Day of Atonement. Hindi ka pala pwede na gumawa ng anumang mga gawa sa panahon na yan. Ye shall do no manner of work. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. Kaya mga kapatid, yun palang Day of Atonement, hindi pala yun basta-basta na kaganapan, na ating makikita. Kasi napakahigpit ng ibinigay na instruction kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin sa panahon ng Day of Atonement. So dapat makita natin po kung ano ba talaga yung gawain na yon para maunawaan natin pagdating sa katuparan kung ano yung maging kalalagayan natin. At kung ano yung pamumuhay ng tao sa panahon ng ito ay na isa katuparan ang mga propesiyang ito. It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month, at even from even unto even shall ye celebrate your Sabbath. Kaya ang tanong po ay kailan natupad ang Day of Atonement? Yan, kasi naniniwala tayo mga kapatid na yun po ay merong type and antitype. So yun pong nangyari o yung ginagawa doon sa Leviticus 23 na binasa natin na Day of Atonement, ay tayo po'y naniniwala na ito po'y merong katuparan. At yan po ay ating patuloy na makikita mamaya. Ang sabi po dito, sa Christ in His Sanctuary 187 paragraph 1, we are now living in the great Day of Atonement. So ito yung isulat ni Ellen White, sabi niya, we are now living in the great Day of Atonement. In the typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, all were required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before the Lord, lest they be cut off from among the people. So, sabi niya, we are now living in the great Day of Atonement nung ito'y kanyang isulat. At kagaya dun sa typical na gawain, ibig sabihin yung ginagawa mismo ng Israel, kailangan ng bayang Israel mag-afflict ng kanilang kaluluwa at humingi ng tawad sa kasalanan. Yun, nabasa na natin kanina. Sabi pa dito sa CE 157 paragraph 1, we are in the antitypical Day of Atonement. So meron typical at merong antitypical. And not only are we to humble our hearts before God and confess our sins, but we are by all our educating talent to seek to instruct those with whom we are brought in contact and to bring them by precept and example to know God and Jesus Christ whom He hath sent. So sa panahon po na antitypical na pagtubos, ibig sabihin na kanina binasa natin una yung typical at merong antitypical, so merong yung literal na ginagawa at merong katuparan. At sa katuparang ito mga kapatid, kailangan pala hindi lamang basta tayong papakumbaba ng ating mga puso sa harapan ng Diyos at ikukumpisa lang ating mga kasalanan. Ngunit kailangan din natin sa lahat ng ating mga kaparaan at mga talento ay ating magamit para ating mahanap at mabigyan ng mga kapakinabangan yun pong mga nangangailangan at maipakilala po ang Panginoong Diyos. Yung example sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Jesucristo ay dapat natin silang makilala. Sabi dito, to bring them by precept and example to know God. Ayan. Napaka-importante mga kapatid ng bagay na ito. Kaya nga doon po sa Revelation 14, ang sabi po doon sa first angel's message, na fear God and give glory to Him.
Sino po yun? Worship Him that made the heaven. Ibig sabihin, yung Creator, kailangan sambahin, kilalanin. At yan po pala panawagan pa sa panahon pa man ng antitypical Day of Atonement. Okay, saan bang bahagi ng sanctuaryo pumapasok ang high priest kapag Day of Atonement? Sabi po sa Hebrews 9 verse 1, "Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and worldly sanctuary." For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. So meron pong tabernacle na kung saan yung hinati kasi ito sa dalawa. So yung first ay tinatawag na nandoon po yung candlestick, yung kandilerong ginto, yung dulang na naglalaman ng showbread, yung tinapay po, 12, na ito'y tinatawag na ang sanctuaryo. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all. At doon po sa kabila, noon pong tabing, ay ito pala'y tinatawag na kabanal-banalan, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna and Aaron's rod, the bud and the tables of the covenant. So yun po yung nilalaman naman noong second apartment, yung tinatawag po natin na most holy place or holiest of all. And over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now, when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Ano po sabi rito? Itong mga bagay na ito, itong mga ordinansa na ito, ginagawa po ito ng priest lagi doon sa unang bahagi ng tabernakulo upang gampanan yung gawain po, yung serbisyo para sa Diyos. But in the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. So ito po pala mga kapatid, pagpasok doon sa most holy place, yung Day of Atonement, ito pala ginagawa ng dakilang saserdote isang beses lamang po sa isang taon. At ang sabi nga doon ay tuwing ikapitong buwan sa ikasampung araw ng buwan lamang. Ano po? Kaya po sabi dito sa pagpapatuloy mga kapatid. Ayan, ito po yung sanctuaryo. Makita po natin na hati po yan sa dalawa. Yan ito yung unang bahagi at yan naman po yung pangalawang bahagi. So, yan po yung description ay pinakita din po ni Apostol Pablo na yan ay pinakita at isinalaysay naman po ni Moses. Kasi si Moses yung pinagpakitaan at binigyan po ng buong detalye kung paano po gawin ang sanctuary at lahat ng ordinances para dito, ito ay naipahayag lahat kay Moses. Kailan natupad ang Day of Atonement? Maalala natin na ating binasa kanina, mayroong typical at anti-typical. At ang sabi nga ni Ellen White, we are now, hindi anti-typical, Day of Atonement. Tayo ay nasa panahon na ngayon ng Day of Atonement. Okay, tingnan natin kung kailan po yung panahon. Sabi po sa 1 SM 125, in 1844, our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment. Ang tawag po pala doon sa anti-typical Day of Atonement ay investigative judgment. Kailan daw po ito? Noong 1844. Ang dakilang saserdote ay pumasok sa kabanal-banalan o doon sa holiest of all. Sabi pa rito. So kung titingnan natin mga kapatid, Day of Atonement or investigative judgment, nag-start pala ito noong 1844. At ano yung ginampanan na gawain doon mga kapatid? 4 SP 309 paragraph 1. The lives of all who have believed on Jesus pass in solemn review before God, beginning with those who first lived upon the earth,
our advocate examines the cases of its successive generation and closes with the living. So yun palang ginawa ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, ay ano po, kaya tinawag na investigative judgment, yung mga buhay ng mga banal, beginning with those who first live upon the earth, are ano daw po, passing in review before God. Yun yung ginagawa po doon, kasi Kristo yung nagbubukas ng mga aklat, ano po, at isa-isa, kaya nga po mediatorial work, isa-isa po niyang inilalapit sa Ama ang lahat ng kalalagayan ng tao. So simula po nung 1844, ano po, at hanggang meron pong tinatawag na panahon na kung saan ang sabi doon ay beginning to those who first live upon the earth and closest with the living. Kaya kung babalikan po natin ng kaunti, ang sabi dito, yun palang gawain po na yon sa investigative judgment o in the atonement, nagsimula po ng gawain sa mga banal na mga patay and closest with the living. Ayan po ang maliwanag na sinasabi. Ano po? Kaya 1844, nag-start po yung pagpasok ng ating Panginoon Kristo sa tinatawag na most holy place of the heavenly sanctuary. Okay, so ito po yung summary lang. Hindi ko na po i-detail yung 1994. Gusto lang po natin ipakita yung hanay po ng propesya at ng mga katuparan nito. Sabi dito sa 1SM 125 pa rin, the cases of the righteous dead have been passing in review before God. When that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. Kaya nga sabi kanina, kapag natapos yung sa mga patay, ito naman ay magtatapos, kapag natapos sa mga patay, ito'y para naman sa mga buhay. So, ang ending ng Day of Atonement ay sa panahon po ng sealing para sa mga buhay ng mga daratnan. So, mula 1844, sangayon po sa description, ito po ay para sa mga dead saints. At sa simula 1994, dito po nagsimula naman yung sealing para po sa mga living saints. So kung may mga katanungan po kayo kung ano mga basis, meron pong bukod tayo na mga pag-aaral at specific po na mga details para po sa pag-aaral ng investigative judgment at sa sealing time ng 144,000. So ang tanong, hanggang kailan? Ang living saints or yung sealing time, ito po ay hanggang 2003. Pasinin natin, ang Day of Atonement, ang sabi doon, ay pinasimula noong 1844 sa mga patay and closest with the living. So atin po yung pag-aaralan sa susunod, ano ba yung mga prophecy na nagtuturo bakit 2003 po yung nakamarkings natin dyan. Ano po na petsa. Okay. So yan po yung investigative judgment. Mula 1844, ang investigative judgment ay nag-start or yung Day of Atonement at natapos po noong 2003. So in 2003, Christ ended His work in the most holy place of the heavenly sanctuary. So dapat po nating makita, ano po, mapansin, ang gusto nating pahayag dito, na yung Day of Atonement pala ay ito po isang gawain na may pasimula at may katapusan na dapat nating maunawaan. At kapag ito'y natapos, ano ang magiging kasunod? Kasi meron pong paniniwala na natanggap ng karamihan mga Adventista at mga Reformador na ang investigative judgment, kapag natapos po ito, ay wala nang kaligtasan. Kapag si Kristo lumabas na sa most holy place, wala na raw pong kaligtasan. At ang iniisip pa nga ng marami ay nasa langit na. Pero pasinin po natin, dito po na ay bakit natin inihahanay upang makita po natin yung pagkakasunod-sunod po ng programa ng Diyos sa pagtubos. Na hindi lamang po pala nagtatapos sa investigative judgment. Bagkos ang investigative judgment, pag natapos, meron pa pong kasunod na gawain. Ang sabi po dito sa early writings, 36 paragraph 1, Then I saw that Jesus would not leave the most holy place until every case was decided, either for salvation or destruction. And that the wrath of God could not come until Jesus had finished His work in the most holy place, laid off His priestly attire, and clothed Himself with the garments of vengeance. So yun po palang Day of Atonement sa antitypical
ito po pala ay nagpapahayag at nagtuturo mga kapatid doon sa panahon na kapag si Kristo ay lumabas na, tinapos niyang gawain niya doon sa most holy place, meron siyang gagawin, magpapalit po siya ng damit at ang kanyang sarili ay bibihisan niya ng garments of vengeance. So ibig sabihin, hindi pa po darating agad si Kristo kapag natapos ang kanyang gawain sa most holy place. So, ang Day of Atonement po pala ay merong katapusan. May pasimula, merong katapusan. At ang katapusan na ito ay hindi pa po langit agad. Ano po? Dahil meron pang kasunod na gawain na gagampanan ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ang kasunod ng Day of Atonement? Sang-ayon po doon sa Leviticus 23. Leviticus 23:34, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the feast of tabernacles, for 7 days unto the Lord. So mga kapatid, ang kasunod pala ng Day of Atonement ay Feast of Tabernacle. Kung sa Day of Atonement, nag-a-afflict ang soul. Sa Day of Atonement ay kailangan talaga nga ikaw ay, sabi nga doon, magpakumbaba ka ang lubos, talagang magsumamo ka ang lubos, at mag-afflict ng iyong kaluluwa. Dito naman, tingnan natin kung ano po yung description sa panahon po ng Feast of Tabernacle. On the first day shall be an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. Mga kapatid, sa kinagisnan natin ng mga kaisipan at paniniwala, kapag ka daw si Kristo ay lumabas na sa most holy place, wala na daw pong paghahandog pa doon. At wala na nga daw pong kapatawaran sa mga kasalanan. Dahil tapos na nga daw po yung mediatorial work ni Kristo. Pero mga kapatid, masabi dito sa Leviticus 23:36, doon po sa panahon ng tinatawag na Feast of Tabernacle ay meron pong mga offering na dinaan sa apoy. Pagka po sinabing offering made by fire, ayan po alam natin na ito po ay may kinalaman doon sa mga handog na susunugin. Ito ay yung mga hayop po, kalimitan dito ay mga hayop po na inihahandog. At ito po ay tupa ang kalimitan na ginagamit po dito. So ibig sabihin meron pong alay pa rin, meron pa rin pong dugo na gumagana sa panahon po ng Feast of Tabernacle. Bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na namamagitan kasi tapos na po kahit sa Day of Atonement, iba naman yung tungkulin sa panahon ng Feast of Tabernacle. Ngunit gayon pa man, patuloy po na meron pong paghahandog. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang ugnayan ng bayan ng Diyos sa kanilang Diyos. Ano po? Ang sabi dito, These are the feast of the Lord which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering and a meat offering. Pansin niyo po ha? Meat offering, a sacrifice and drink offerings, everything upon His day. So kaya po makikita natin sa ating camp meetings, ang ating pinapakita doon, yung mga harvest natin at mga bunga ng mga pananim ay dinadala po doon. So at dito po pala ay magdadala din mag-o-offer, sabi dito na dumaan nga sa apoy, ito yung susunugin, handog na susunugin, meat offering, a sacrifice. Pasin niyo mga kapatid, sabi nila kapag si Kristo ay lumabas sa most holy place, wala nang dugo pa, wala nang sacrifice for sin. Kasi nga tapos na daw po yung Day of Atonement. Tapos na yung pamamagitan. Pero dito mga kapatid, ating makikita, meron pong sacrifice. Meron pa ring meat offering. Napakaganda po nitong mensahe na ito mga minamahal ng mga kapatid. Ito inspiration sa mga nagnanais po ng kaligtasan. Na ang tinapos lang pala sa panahon ng 2003, yung Day of Atonement. Hindi yung kaligtasan ang tinapos. Ang gawain lamang po doon ang tinapos. Yung gawain po ng pag-i-investigate. Ano po? Yun po yung tinapos. Pero yung kaligtasan, hindi po natapos. Yun pong yung sacrifice,
yung effect po ng dugo, hindi po pala yan matatapos. O mamaya, titingnan po natin kung hanggang kailan ba yung completeness niyan. Okay, sabi po dito, beside the Sabbaths of the Lord and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your free will offerings which ye give unto the Lord. So bukod pa doon sa lahat ng yon, talaga palang sa panahon ng Feast of Tabernacle, ang sabi dito, ay talagang merong meat offering, burnt offering, merong sacrifice. So mga kapatid, kung paanong yung regular na sacrifices na ginagawa during doon po sa holy place, yung daily sacrifice, na merong burnt offering, merong mga sacrifice, meron pa rin po sa panahon ng Feast of Tabernacle ng sakripisyo ng mga hayop o ng tupa, which is, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi po nawala, hindi pala nawawala yung epekto mga kapatid ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang ibinigay doon sa cross ng Kalbaryo at yung dugo na kanyang ibinuhos doon, yung sakripisyong ginawa niya, hindi pala natatapos doon sa end ng Day of Atonement. Kung hindi, pagdating ng Feast of Tabernacle, nandoon pa rin pala ito at nagpapatuloy mga kapatid. Kaya po, hindi totoo na wala ng kaligtasan. Kung hindi, may kaligtasan pa rin. Ang problema lang po, ang tanong ay paano makamtan ng tao ang kaligtasan sa panahon natin ngayon. So, ipapahayag natin yan sa ibang mga panahon. Ano ba yung basis of kaligtasan? Paano ba nasusundan dapat ng tao ang Panginoon Jesucristo para magkaroon ng access doon po sa kaligtasan? Ano po? Beside the Sabbaths of the Lord, okay, jump na tayo. Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord. 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Ibig sabihin po, ito'y kapahingahan. And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Kung sa Day of Atonement, ye shall afflict your souls, dito naman, ay ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Sipin niyo, mas mahaba mga kapatid yung panahon na magre-rejoice kaysa doon sa panahon ng affliction, kasi yung Day of Atonement maiksi lang. 1 day lang yon. Yun sa 10th day lang po yon ng 7th month. Mula sa 9th day, pag lubog hanggang paglubog din ng 10th day. Pero ito 7 days, ay kailangan dito ay mag-aaliw kayo, magpapakasaya. Kaya sabi ko nga do sa ating kaibigan at dating kapatid, sabi ko mas masaya mga kapatid ang Feast of Tabernacle kung atin itong lubos na mauunawaan. Kasi sa panahon ng Day of Atonement, talagang kailangan nag-afflict tayo kasi di pa natin alam yung ating katubusan. Pero pagkatapos ng Day of Atonement, kailangan nating magsaya kasi naunawaan natin na ang kasunod pala nito ay Feast of Tabernacle lang, ibig sabihin na patawad ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagpapakasaya sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generations. Ye shall celebrate it in the 7th month. Yung sa Day of Atonement, walang sinabi na i-celebrate ng may kasiyahan eh. Pag sinabi kasing celebrate, ibig sabihin kasiyahan ito. Ang ginamit mo dun, afflict. Kaya nga sabi ng isang kapatid, bakit yung Day of Atonement hindi daw ginugunita? At kung titingnan, mas mahalaga daw yun. Ay ang problema, sabi dun mag-afflict, hindi naman sinabi mag-celebrate. Kaya walang celebration sa panahon ng Day of Atonement. Kaya nga sabi ni Ellen White, walang celebration style of worship when the church is in apostasy. Kasi yung panahon na po na yun, ay nasa panahon po ng Day of Atonement. Ay walang kailangan ng pagsasaya. Hindi pwede yung mga ganong bagay. Ngunit sa Feast of Tabernacle mga kapatid, ay kailangan mag-celebrate. Kailangan pala maging masaya. Kasi ligtas na tayo. Yun ang sabi ng Biblia. Natanggap natin ang kanyang katubusan mga kapatid. So, what is the important significance of the Feast of Tabernacle? In the 7th month came the Feast of Tabernacles, or of ingathering. The feast acknowledged God's bounty in the products of the orchard, the olive grove, and the vineyard,
It was the crowning festal gathering of the year. Kaya mga kapatid, ano yung kahalagahan? Ang anong tanong sa atin? Ang tanong ay, what is the important significance of the Feast of Tabernacle? Ito po pala ay ang Feast of Tabernacle ay fiesta ng ingathering. At ang kapistahan na ito ay pag-aalaala sa sagana na kabiyaya ng Diyos na mula sa mga ani ng lupain, mula sa olibo at sa mga ubasan. It was the crowning festal gathering of the year. Talaga ito yung pinakamasaya mga kapatid. Pinakamasaya na kapistahan sa buong taon. The land had yielded its increase. The harvest had been gathered into the granaries. The fruit, the oil, and the wine had been stored. The first fruits had been reserved. And now the people came with their tributes of thanksgiving to God who had thus richly blessed them. Kaya po meron palang thanksgiving. Ayan, kaya pagpapasalamat ang ginagawa natin sa panahon ng Feast of Tabernacle ay mga pagpapasalamat mga kapatid. This feast was to be preeminently an occasion of rejoicing. Rejoicing mga minamahal. It occurred just after the great day of atonement. Ano po sabi? Ito pong panahon ito ng rejoicing ay nagaganap maikling panahon lamang pagkatapos ng great day of atonement. When the assurance had been given that their iniquity should be remembered no more. Sabi po ni Haring David at ni Apostol Pablo, mapalad yaong ang kanilang mga kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. So yun po pala ay nasa panahon ng Feast of Tabernacle just after the great day of atonement. At peace with God, they now came before Him to acknowledge His goodness and to praise Him for His mercy. Tingnan nyo mga kapatid Dito pala sa panahong ito, after the Day of Atonement, dito lalo palang pinasasalamatan yung habag ng Diyos. Sabi nila, wala na daw habag. Kasi lumabas na si Kristo sa most holy place. Pag close of probation, wala na daw habag. Mga kapatid, maliwanag naman na sinasabi ni Ellen White na ang sinaraduhan lang naman yung hindi nagsisisi. At tatalakayin natin yan. Kung ilang beses ba ang close of probation naganap sa Sanctuary Doctrines mga kapatid. Meron bang ilang close of probation na nangyari sa Sanctuary Doctrines at paano ito nagkaroon ng epekto? At paano naman ang tao nagkaroon ng access sa kaligtasan bagamat nasaraduhan na sa Sanctuary Doctrines lang po yan. Okay. The labors of the harvest being ended. So sa atin po sa PAM, meron po tayong paniniwala ng wheat and tares. Merong panahon po ng pag-aani. At bago yung pag-aani, merong panahon ng sabi ng Biblia, unang bibigisin muna yung mga pansirang damo bago po yung pag-aani ng trigo. Ngayon, pagkatapos sa pag-aani ng trigo, ang alam lang natin ay merong wheat and chaff. Pero mga kapatid, yun palang inani, meron palang ingathering. Kapag ikaw ay nag-ani, merong panahon na yung inani ay ito po ay titipunin. I-gather. Okay, tingnan natin. And the toils of the new year not yet begun. The people were free from care and could give themselves up to the sacred, joyous influences of the hour. Talagang napakasaya pala ito mga kapatid. Kasi nga, tapos na ang Day of Atonement. So kaya nga po mga kapatid, napakagandang message ito na sana ito'y marinig ng ating mga kapatiran na kung paanong mas napakasarap pala sa pakiramdam na tayo ay nakapasok na sa Feast of Tabernacle at tayo ay wala na doon sa panahon ng Day of Atonement. Tayo ay nakalampas na sa panahon ng sealing time for the 144,000. Ibig sabihin, all the cases ay decided na. At yung tayo na mga ligtas sa sabi ng Apostol Pablo ay kailangan maging masaya ang sabi dito sa Patriarchs and Prophets 540. Though only the fathers and sons were commanded to appear at the feast. Ito, napakagandang bagay. Dapat ating makita, Yet so far as possible,
all the household were to attend them, and to their hospitality the servants, the Levites, the stranger, and the poor were made welcome. Tingnan niyo mga kapatid, saan bang parable na ating mapapansin o mababasa at makikita na yung mga mahihirap at mga estranghero ay inimbitahan para pumasok? Walang iba kung hindi dun po sa piging ng kasalan. Nung itinakwil po nung mga nasa bayan ang panawagan ng kasalan, ang pinakahuli pong chance na tinawagan at inimbitahan, yun pong mga nasa likwang daan. Ibig sabihin mga estranghero yon at mga mahihirap. Ay sabi rito mga kapatid, hindi na ang dito sa Feast of Tabernacle, sabi dito, though only the fathers and sons were commanded to appear at the feast, yet so far as possible all the household were to attend them, and to their hospitality the servants, the Levites, pati ng mga servants ay mga Levita, the stranger, and the poor were made welcome. Kaya mga kapatid, maling-mali pala yung ating kaisipan na kapag kasi Kristo lumabas na sa most holy place, natapos ang Day of Atonement, wala nang ingathering, wala nang kaligtasan, wala nang dapat tanggapin pa, o bakit daw nagbabalikan pa yung mga nagsibackslide. Mga kapatid, Daniel 12:1 hanggang 3. Kapag ka natapos na yung gawain, marami pong manunumbalik. At yun pala ay pinatutunayan kasi yun ay Feast of Tabernacle nang sabi nga po dito ay welcome nga yung mga servants, yung mga stranger at yung mga mahihirap. Ibig sabihin lahat mga kapatid, welcome dito. Walang pinipili. Kaya yung kung iniisip nyo mga kapatid na dahil ang turo po natin ay si Kristo ay lumabas na sa most holy place, tapos na yung kanyang gawain noong 2003, ang nasa isip nila wala nang kaligtasan. Mga kapatid, maling kaisipan. Ito ang panahon na mas lalong bukas ang kaligtasan para sa lahat. Lahat ng gusto mga kapatid, lahat ng nais na saya sa kaligtasan na at kahabagan ng Diyos, ito po yung pagkakataon. Ito po yung malaking pagkakataon. Kaya nga yung harvest, mula 1994, nagkaroon ng harvest time mga kapatid, hindi pala nag-gather doon. Hindi pala nag-gather. Kasi pagkatapos pala ng harvest, saka pa i-gather. At ako po'y nakaranas din ng panganganihan sa palayan. Pag kayo po'y naggagapas, hindi naman automatic pagkagapas nyo, diretso naman agad doon, dediretsuhin nyo agad sa treasure o doon sa kamalig, yung ginapas. Ipagkagapas po, dyan lang din yung inilalagay sa sa tubigan. Itutumba mo lang po ng ganun, hihilig mo ng kaunti yung iyong mga ginapas. Pagkatapos, gapasin, saka nyo ito iipunin, hahakutin nyo ito kung saan nyo man ito dadalhin. At ito po yung panahon na iyong mga ginapas, yung mga inani po, ay titipunin mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito po isang malaking panawagan, mga minamahal, na huwag tayong mag-alinlangan. Yung sinasabi po ng marami na mali ang pag-aaral kasi close to probation na, sana po ay makita ninyo. Yun pong biyaya ng Diyos na masigit kaysa doon sa panahon ng Day of Atonement. Mga kapatid, tama, wala nang tagapamagitan ngayon. Kaya nga sabi dito yung mga bayan ng Diyos ay direct na nagpapasalamat sa Diyos dahil lang sa kabutihan ng Diyos. Kasi si Kristo, binasa natin kanina, pagkatapos ng kanyang mediatorial work, yung kanyang gawain ng pagiging high priest, meron siyang ibang susuotin yung damit ng paghihigante, yung kingly robe niya, isusuot niya. Ibang gawain na naman yung kanyang ginagampanan ngayon mga kapatid. Pero ang bayan ng Diyos, tuloy-tuloy ang ugnayan sa langit. Sabi pa dito, at this yearly assemblies, the hearts of old and young would be encouraged in the service of God. Pasilin yung mga kapatid encouraged in the service of God. Sabi nila, wala na daw gawain. Sabi dito nga, ini-encourage pa nga po while the association of the people from the different quarters of the land would strengthen the ties that bound them to God and to one another. Kaya ito yung mga pagkakataon na mas lalo pala na yung nasa iba't ibang lugar ay dapat ay mapagkakatipon at mabigkis at talagang magkaroon po ng mas magandang ugnayan sa isa't isa. Napakagandang mensahe mga kapatid.
Ano po? Well, would it be for the people of God at the present time to have a Feast of Tabernacle? A joyous commemoration of the blessings of God to them. As the children of Israel celebrated the deliverance that God had wrought for their fathers and His miraculous preservation of them during their journeyings from Egypt. So should we gratefully call to mind the various ways He has devised for bringing us out from the world and from the darkness of error into the precious light of His grace and truth. So, inihalin tulad mga kapatid, yung paglalakbay ng Israel from Egypt sa atin pong pagkaalis doon po sa iba't ibang mga kaparaanan na tayo ay inalis ng Diyos mula sa sanlibutang ito, sa kadiliman ng sanlibutang ito ng mga kamalian, at tayo dinala niya sa precious light of His grace and truth. Mga kapatid, napakasarap na bulay-bulayin na kaya pala tayo ay nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle. Sabi dito a joyous commemoration of the blessings of God to them. Kasi nasundan po natin si Kristo sa kanyang gawain sa sanktuaryo. Nakita natin yung pagkakahanay at pagkakasunod-sunod. Kung paano nagkaroon tayo patuloy ng access. Kaya mga kapatid, ang sabi dito grace and truth, precious light. So yung access natin mga kapatid, sa kaligtasan sa panahon ngayon, ito ay sa pamagitan po ng pagsunod natin sa mga development ng studies. Kung mananatili tayo sa Day of Atonement, sa panahon na si Kristo ay nasa Most Holy Place pa, kagaya nung 1844 mga kapatid, nung yung mga protestante ay nanatili at nagpaiwan doon sa Holy Place, ay si Satanas na po ang dumirinig ng kanilang mga dalangin. So titingnan natin, makikita natin ano ba yung naging pagkakaiba nung buhay ng tao nung 1844 at bago mag 1844 at pagkatapos ng 1844 sa mga protestante. Yun at yun naman po mga kapatid Alin ang nagbago? Ang nagbago doon yung katotohanan ng daladala ng tao. Yung development, kaya doon sila sinubukan. So, kapag hindi mo tinanggap ng 1844 hanggang patuloy yung Day of Atonement o yung fulfillment ng Day of Atonement, ibig sabihin, lumalapit ka sa Holy Place at hindi ka dinirinig. Ngayon, sa panahon natin ngayon, lumabas na si Kristo sa Most Holy Place, hindi mo tinanggap yung Feast of Tabernacle, dalangin ka ng dalangin doon sa Day of Atonement pa rin, hindi na po si Kristo tatanggap sa doon. Wala na siyang gawain doon nakalabas na siya Anong kailangan mong gawin? Tanggapin mo yung katotohanan na ito yung maging access mo para sa kaligtasan at paglapit po sa Diyos. Okay, the Feast of Tabernacle was not only commemorative but typical. Yan po sabi sa Patriarchs and Prophets 541 paragraph 2. It not only pointed back to the wilderness sojourn, but as the Feast of Harvest, it celebrated the ingathering of the fruits of the land. Ayan po kagaya po sabi dito, but as the Feast of the Harvest, it celebrated the ingathering of the fruits of the earth. Meron po sa 7 piyesta po, meron kasing panahon po doon ng yung first fruits. Meron doon ng pag-aani. Pinagse-celebrate din yun. Pero ito kasing ingathering ng harvest dito sa panahon ng Feast of Tabernacle. Lahat ito Lahatan ito mga minamahal na mga kapatid. Hindi lang ito first fruit. Lahat ng ani na ito sa buong taon. Ang sabi dito, and pointed forward to the great day of final ingathering. Kaya nga sabi doon sa unang binasa natin, sa sinundan, ang Feast of Tabernacle daw po pala, not only commemorative, but typical. Ayan. At ang sabi rito, kailangan po pala ito ay maunawaan natin dahil ito'y tumutukoy doon sa final ingathering. When the Lord of the harvest shall send forth His reapers to gather the tares together in bundles for the fire, and to gather the wheat into His garner. At that time, the wicked will be all destroyed. Mga kapatid, ang Feast of Tabernacle ay may ugnayan pala doon sa wheat and tares, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay naniniwala at isa sa nangahawak na noong 1994 ay nagsimula ang wheat and tares, mga kapatid, kailangan mong tanggapin ngayon
na ang wheat and tares ay tapos na at nasa panahon na tayo ng final ingathering. Sang-ayon po dito. Tapos na ang Day of Atonement noong 2003. Final ingathering. Kaya po hindi totoo na walang kaligtasan o wala na pong pagtitipon, na hindi na pwedeng tumanggap ng mga nais maligtas. Binasa natin welcome nga kahit yung mga poor, kahit nga yung mga strangers welcome sila. Pwede sila mag-join at gusto nila maligtas, magpasalamat sila sa kabutihan ng Diyos kasi meron pong sacrifice pa rin. Binasa natin yun sa Leviticus 23. May sacrifice pa rin pala. Hindi totoong wala ng sacrifice, mga kapatid. Ang sabi pa dito, the people of Israel praise God at the Feast of Tabernacles as they called to mind His mercy in their deliverance from the bondage of Egypt, and His tender care for them during their pilgrim life in the wilderness. They rejoice also in the consciousness of pardon and acceptance through the service of the Day of Atonement just ended. Mga kapatid, talagang itong Feast of Tabernacle ay hindi lamang pagpapasalamat sa paglalakbay nila sa wilderness, kundi yung pagtubos, mga kapatid, nakatatapos lamang, just ended. But when the ransom of the Lord shall have been safely gathered into the heavenly Canaan, forever delivered from the bondage of the curse under which the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, Romans 8:22, they will rejoice with joy unspeakable and full of glory. Christ's great work of atonement for men will then have been completed, and their sins will have been forever blotted out. Kailan daw, mga kapatid? Sabi dito, but when the ransom of the Lord shall have been safely gathered into the heavenly Canaan, Christ's great work of atonement for men will then have been completed. Mga kapatid, iba pala yung finish at completed. Iba yung natapos, ended, at yung completed, mga kapatid. Ano po? Yung Day of Atonement ended, natapos noon pong 2003, pero hindi pa po completed. Halimbawa, nagpagawa ka ng bahay. Ang bahay mo pwedeng tapos na pero hindi pa kumpleto. Ano po? Pwedeng tapos na yung bahay mo, pwede mo nang tirhan yan pero hindi pa kumpleto. Maaring wala ka pang gamit sa loob, wala ka pang kortina, wala pang kama, pero buo na. Ano po? Bahay na siya. Masasabi mo na siyang isang tahanan, may pinto na yan, may bintana, pero hindi pa complete kasi wala pang kortina, wala ka pang higaan, wala pang upuan, wala pang sopa. Pero bahay na siya. Mga kapatid, ganun din pala itong Day of Atonement. Natapos na siya, sabi dito natapos na Sabi dito just ended, the Day of Atonement just ended. But, may but? Sabi dito, kailan pala ito talaga matatapos, makukumpleto? Sabi to, when the ransom of the Lord shall have been safely gathered into the heavenly Canaan, Christ's great work of atonement for men will then have been completed. Mga kapatid, kaya yung Day of Atonement, bagamat natapos na si Kristo sa kanyang ginagampanan doon sa most holy place, pero yung completeness pala nito, hindi pa tapos, kaya hindi pala totoo na wala ng epekto. Kasi nga, Feast of Tabernacle kadugsong ito ng atonement, mga kapatid. Mayroong ugnayan sa Day of Atonement. At kailan lamang ito mag-finish o mako-complete, mga kapatid? Kapag tayo ay nasa langit na. Kaya mga kapatid, ito isang paalaala. May mga kapatiran po tayo na hindi na sila naniniwala na meron pang langit na pupuntahan ang mga banal. Mga kapatid, nakakalungkot naman yan. Kasi mismo ang ating Panginoon Jesucristo po ay nangako na yung mga tapat ay talagang dadalhin sa langit kasi yung lupang ito'y lilinisin, mga kapatid. At ayun ang sabi yung great Day of Atonement ay makukomplete lang po ito kapag nag-gather na sa heavenly Canaan. Doon po kasi yung ating direksyon sa panahon natin ngayon. Ano po? Okay, ang sabi po, okay, ayan mga kapatid. So, nung 1844, nag-start po ang
investigative judgment para po sa mga patay na mga banal or dead saints. At noon pong 1994 hanggang 2003 po, dito naman po nagsimula at natapos yun pong pagtatatak para naman po sa living saints. Kung naalala niyo yung binasa natin kanina sa 1SM125 at saka po doon sa 4SP na yung Day of Atonement ay nagsimula sa mga patay and closest with the living po. Ayan. Okay. So ito po yung tinatawag na Day of Atonement na pinag-usapan natin. At pagkatapos niyan mga kapatid, mula 2003 hanggang po sa Return of the Master, yan po yung tinatawag na Feast of Tabernacle. Ano po? So napakaganda, sana po na unawaan nating mabuti mga kapatid yung ugnayan ng Day of Atonement doon sa Feast of Tabernacle. Ito pala ay magkadikit na magkadikit. At hindi pala totoo na kapag natapos ang Day of Atonement ay wala nang kaligtasan o wala nang invitation of mercy. Kasi sabi nga nila sarado na daw yung arka. Mga kapatid, gusto kong pahapyawan na yung as the days of Noah, nakapokus ang tao doon sa door, pero ang pinopokus po ni Kristo, yung condition po ng tao, hindi po yung pinto ang sinasabi ni Kristo na as the days of Noah. Ang ginapakita niya doon sa as the days of Noah, yung tao, yung kalalagayan ng tao, pero yung mga tao nakatingin doon sa pinto. Mga kapatid, ang tingnan natin yung kalalagayan ng tao, ano ba yung kalalagayan sa panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon. So balikan natin, ang Day of Atonement at ang Feast of Tabernacle, ito po yung magkadugtong na kaganapan at ito po ay parehong nararanasan ng bayan ng Diyos. At kaya, siyempre, kaya nga po nagre-rejoice itong mga tao sa Feast of Tabernacle kasi naranasan nila yung Day of Atonement, dumaan sila doon. Sino po ba ang henerasyon na nakabahagi sa Day of Atonement? Siyempre yung last generation, yung panahon po ng harvest from 1994 hanggang 2003, sila po yung makakaranas ng final ingathering kasi sila po yung nasa last part na nakasama na mag-afflict doon po sa Day of Atonement. Kaya nga sa Ezekiel po, ang tawag po doon ay sigh and cry. Talagang sila po yung nagsasay and cry. Kaya napakadaming prophecy mga kapatid na magpapatunay sa atin pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, the final ingathering of the harvest, ito po yung ating kapanahunan ngayon. Mga minamahal, sa pong muling panawagan sa lahat, buksan po natin ang ating puso't isipan. Ang tanging access lamang po natin mga kaibigan sa ating kaligtasan sa Diyos sa panahong ito ay ang tanggapin natin ang mga katotohanan na ipinahayag sa panahong ito. Dahil kung hindi po natin tatanggapin ang mga liwanag na ito, wala pong akses patungo sa ating Diyos. Sapagkat mananatili tayo doon sa kung ano yung nakaraan. Kagaya ng mga protestante noong 1844, nananatili sila sa kung ano yung natanggap po nila ng mga katotohanan na liwanag mula sa mga naunang reformador, mula sa kila Martin Luther. Ang katuwiran pa nga nila kung maliligtas itong mga reformador na ito na nangingili naman sila ng linggo, di kami maliligtas din. Hindi po nila naunawaan na sa gawain sa sanktuaryo, sa bawat paglipat at pagbabago ng gawain, ito po ay may kaakibat na katotohanan na yung katotohanan yun po ang magdi-decide at magiging access natin sa kaligtasan mga kapatid. Kaya nga po, ito ay napakagandang mensahe at inaasahan po natin na sana ang bawat isa sa atin ay makinabang mga minamahal na mga kapatid. Ano po, ulit at ulit ko pong sinasabi, may pag-asa po para sa mga nagnanais ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Day of Atonement ay katatapos lamang at tayo ay nasa panahon ng final ingathering. Take note po ha, final ingathering, ibig sabihin pagtitipon mga kapatid. Maraming salamat po at magandang gabi at happy Sabbath po. Happy Feast of Tabernacle po sa lahat.